of Tagbilaran, an exorcist priest appointed by the Bishop of Tagbilaran. Walay lain ang nabantog na diya sa social media, the debater priest, none other than atong hatagan sa masibang palakpak, Reverend Father Darwin Anuber Gitcano. Ato sa basahon ato ebanghelyo ron. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili kayod nila wad-on ang paglaom. So sa kalungsod dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-ayo kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkadayon siya, tabangi intawon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, mingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod, wala ako'y kahadlok sa Diyos, ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, basig magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaubsan akog pailog. Ubi padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o sa gabi? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila. Og dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag pa ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan nga sa iya unyang pag-abot? Ang ebanghelyo sa Ginoo. Balik balingkod. God is good all the time. Kinaraan ako na niyong tubag, no? Doon na ako no'y binatan-o na. God is good, grabe. All the time. Balik ko na ba? God is good all the time. Atong pakpakan ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen. Ato sang pasalamatan ang atong amahan dinhi sa Diocese of Tagbilaran, waylain si Bishop Daniel Parcon. Usab atong man obispo Picas Diocese, gikan dinhi sa Diocese of Talibon, waylain si Bishop Abit Uy. Atong gaan gapos masig pagpakpak ang atong mahal nga obispo. Og sa atong spiritual director sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Talibon, Father Greg Mendez. Kugihan kaayo, dasig kaayo sa pangutanan ni Kristo, makakita papatag pagtuo sama niini inigbalik nako. Yes, ang tubag, yes. Niya si Father Mendez kanunay nagtagaw-taw sa iyang DYFB Facebook. Atong gaas masibang pakpak si Father Greg Mendez. Og sa atong mga kaubang mga pari nga dinhi karon atong parish priest
dinhi sa unsay patron nato diri sa kuan? Santo Rosario. Oh, Saint Santo Rosario Parish sa Buena Vista, Bohol. Itong parish priest, Father Nas Chempo. The singing priest. No? Walang, nindot mo ang apelido kay Tempo. No? Timing kaayo. Salamat, Father Nas, sa pag-welcome sa mga kugihan kayong Catholic Faith Defender din sa Diocese of Talibon. Uban sa si Father Chito Lozano, urag nasuroy kidyol, asas Father Chito? Kaya misa. Si Father Dax Narasad, naapoy misa siguro. Atong gaan sila sa masipang pakpak. Ang kanatong tanan, mga Catholic Faith Defenders, kanya din hikaron, nalipay kang Ginoo, nihilak ang Ginoo sa kalipay, nakakita ninyo kay nisamot na takadaghan karon. Amen! Atong pakpakan ang tanan, nga niya din hikaron. Nagbiting me sa mga Catholic Faith Defenders dito sa Tagbilaran, unya natandog ko ay ko sa mga Catholic Faith Defenders nga naman kini mga tamuhana dasi kayo bisag way sweldo. Amen. O nang gikumot ang akong kasing-kasing nga naman bisag way sweldo dasi kayo musangyaw sa pagtulunan sa atong Ginoo. Amen. Nakita na ko diri ang karaan kaayo ng gungis ng Catholic Faith Defender. Walain si Brad Lucas Inok. Inok, no? Lucas Brad Inok? Dili, no? Father Lucas ba nito? Si Father Brad Luloy Inok, asa ron to? Oh. Dami na kadasig. Hangtod karon. Dasig hapon. Nagpaga. Nagkayo. Naglagiting. Mo nang tungod ni ana, idaghan ta karon. O niabot ta, o third anniversary nato dinhi sa Diocese of Talibon. So karon, ang akong ipambitin niyo about the importance of apologetics. Ako ning gikuha ning maong document maos ang nagsulat ini si Patrick Madrid, usa ka converted Protestant, no? Usahay kining mga Protestante noon mas naka-appreciate pa sa pagtuong Katoliko kaysa mga Katoliko. Tinoo dili. O niya, matud pa niya, what is apologetics and why it is important. Unsa may kahulugan ining apologetics and then unsa may importansya niini. Matud pa niya, apologetics is a practical way of using logic and facts to help others lift their minds from base, gaze upward to contemplate the truth in its beauty. So ang apologetics, practical way of using logic. Kinahanglan di ay sa atong pagdipinsas kamatuoran, logical ta. Unsa to? Dili emotional. Na may mga safety sirag pangatake. Bogo ka. Dili na may apologetics. Apologetics day is a practical way using logic and facts. Kabantay mo kung makikdebate mo na puno mo sa lohika, puno mo sa kamatuuran nga da, dili mo masuko. Oy, tinoo dili. Katong CFD nga masuko, mao to'y CFD nga way tuon. Mao tong CFD nga way lohika. Wa magdala sa kamatuuran. Amen? Walang inig-present na sa kamatuuran, di ta panington. Yan naman, you are using practical logic. Unay gusto nga i-highlight ni Patrick Madrid.
padayon ko ha. Ningon pa jud siya. Pero gusto ko nga mo-increase atong logic ng Catholic Faith Defender. Kung saan man nato pag-increase ato logic dito sa Tagbilaran, inspired kay ko, kita nila, Merkules, nag-train sila, uban ni Brad Fidel Coritico, Santos, yung, Santos, no? Si Brad Alvin Agupita, Brad Paul Alima, doon na sila yung Speakers Bureau, pag-train sa mga market evangelizers nato, nga itong ipada sa kamerkaduhan. Mas didaghan ang CFD kung manggawas ta. Nili lang ta kanunay mag-seminar, nga pong seminar sa mga simbahanan. Oy, ug dugang sa mga market evangelizers nato. Aron usay tuyo ani to help others lift their eyes upward to contemplate the truth in all its beauty. Aron kining mga tao nga ang ilang panghuna-huna kinirang mabaw ba? Base. Ato silang tat-on ngadtos kagwapa sa kamaturan using logics and facts. Sa gamiton na to, lohika o kamatuoran. Amen? Ripay ko karon kay abi ninyo doon na ni message na to nga usa ka pastor mobalhin og Katoliko. Yan man nanubag kita using logic, right reasoning, using facts, not our own opinions, but grounded with the official teachings of the church. Una, importante kaayo ang apologetics. Amen? Usas plano na ko sa Catholic Faith Defender dito sa Diocese of Tagbilaran, magtukod mig library. Yan man, gusto ko nga mga CFD magpadayon og basa. Hangtod mamatay, magbasa gihapon. Nanay, ipadaan ako na kayong libro. O niya, nanghita ko ni Bishop Pohon, magtukod tag Center, Bible Center, itubutang dito ang library. Yan naman, kinahanglan ta magpadayon sa pagbasa. Matod pa ni Saint Augustine, read in order to lead. Ano sa to? Read, kaduha, read, katulo, read in order to lead. Bag-o man ko nakig-dialogue sa usa ka pastor sa Sabadista atong mga miaging mga adlaw. Wa mga Sabadista, doon na po sila yung mga vlogger kasi atake sa kuha. Ug usa sa mga vlogger nga sig atake sa tua, Katoliko na hapit. O ingon siya nako, Father Darwin, okay ba ka nga mo anak kog buhol, ikaw may mubunyag nako. Og mingon ko, ayaw, anak ng pabunyag sa imong parokya. Ari lang dire kay isuroy ta ka sa Chocolate Hills. Ug ako kang pakit-on sa imong kaluha ang tarsier. Atong kaluha ni ay. So, atong welcome sunod mga adlaw. Yan naman, akong encouragement sa mga Catholic Defender, use apologetics anchored with right reasoning and factual official statement of the church. Amen? Isusi mo, dipinsa mo kay Bawag sisisi. Uy. Kinanlan na abot tayo Catechism of the Catholic Church. Padayon, apologetics accomplishes this task by offering those who will listen rational explanation and defense of the truth. Kung saan yung apologetics? Naka-accomplish niya siya sa paghatag sa atong mga namati
o rational explanation. Grounded by concrete reason. Rational ning ato, no? Dili ni theological lang. Grounded by reason. Amen? Atong pakpakan ng atong simbahan. Mao na usefulness sa apologetics. It gives to the listener rational explanation and defense of truth. Aron pagdipinsa sa kamatuoran. Kay kitang mga Katoliko, watay panahon sa pagtuon. Watay Sunday school. Ang Katoliko doon ay Sunday school, lahi ba ng Sunday school? Buwangan man. Ang Sunday school sa mga laing tinuan, katunga sa Domingo, nag-study sila sa Bible. Pero ang Katoliko, busy. Ang Bible study taronter, busy. Ang wait. Busy. Kung sa may minig, busy, delikado na. Being under Satan's yoke. Kung sa tayo minig, busy, kusga! Una, naubahan sa tong kaparian din sa Diocese of Talibon. Kinahanglan, aduna kita'y panahon sa pagtuon sa kamatuuran. Pila man mo katuig sa elementarya? Pila mo katuig? 6 katuig. Nagtuon ta sa bata-bata sa mga kaalam nga kalibutanon. Sa high school, pila mo katuig? Nya karon, may kito 12, 6 katuig. Sa college, pila mo katuig nagtuon sa kinaagman sa kalibutan. Pila? 4 katos 5. Kunin mo na ana kataas ang atong pagtuon sa kalibutanon nga kinaadman, nganong wa man tay panahon sa pagtuon sa kinaadman nga gikan sa langit. Amen. O ni kining paagi sa convention, o ni pagdasig ka nato sa pagpadayon sa pagtuon. Kiningon si Kristo, duc in altum. Palawom kamo. Yan na ramata, nanginhas na matas, kilid-kilid. Nung sao na to pagkakuha o mga iho, pawikan sa mga dagko ng mga isda, mga tuna, unang inhas ra kas kilid-kilid sa Buena Vista. Kinahanglan kitang tanan nga niya dinhi karon as response to the challenge of Jesus, duc in altum. Salin natin pa. Usay kaulugan na palawom kamo. Unsa to? Duc in altum. Magpalawom kita. Pinaagi ni nitong convention mga kaigsunan, mao ni pagpalawom nato sa pagtulunan sa Ginoo. Kami mga pare, hangtod karon sige pagtuon. Yan man ang simbahan 2,000 years old na. Bila edad sa simbahan? Almost 2,000 years old na. Yan pila ra may existence sa tao. May lang maabot og 100. Mamatay na lang ta. Di pa ta mahumagtuon sa simbahan. Ingon ana ka misteryo ang atong simbahan. Atong pakpakan ang atong simbahan. Amen. God is good all the time. Ya, kung di ta magtuon, kung di ta magpalawom sa atong pagtuo mga kaigsunan, unsaon man nato pagdepensa niini. Unang ang apologetics may mulid nato sa rational explanation of our faith aron kita makadepensa sa simbahan nga giatake sa mga piki na simbahan. Amen. Padayon ta. Timer ako hapit akong oras ha. Og matud pa niya, he established a church replete with many treasures. Ano to? Replete with many treasures. All for us.
Unsa to? All for us, para natong tanan. Unsa man ni sila? Yung mga bahandi, the Holy Eucharist, the sacraments, the Holy Bible, apostolic tradition, and so much more. Daghan pa kaayo. All of these truths are worth defending because they are life-giving. Ano sa to? Matod pa niya, all of these truths are worth defending because they are life-giving. Maghatag nato og kinabuhi. Sa may netabo ron, wala naman tayo tuon-tuon. Wala na tayo kinabuhi. Gipangkabuhi. Apan kamo karon nga niya namati sa kamatuoran, makabaton kitag kinabuhi. Dubli ang atong pagsalig o dubli sad ang atong kadasig. Nya kung dubli atong kadasig, daghan kitag makabig. Amen. God is good. God is good all the time. Then ni-chat na ko o nagkatabi mi. O mingon siya na ko, usa day siya ka-elder sa 70 Adventist Church dito sa Luzon. O kanyang coverage, bang kaigsunan, equivalent daw siya og Archbishop. Grabe, no? O siya ang nangunay og head in social communication sa tibuok Pilipinas. Gipangutan na ko niya, pilay budget ninyo, Father, sa evangelization. Ito pagpuko, wow. Kamu mo tayo tinuod, Father, nga nung waman mo'y budget. At tinuod naman. Ang mga di tinuod, mo dyan na yung mag-budget. Parang mahimo silang murag tinuod. Amen? Nga inyo, pila man, minilyon na mong budget, Father. By birth siya, nga Sabadista, nahimong elder sa Sabadista, nahimong professor sa ilang seminaryo, Protestant Seminary. Ug mingon siya nako, Father, sigug paminaw sa Catholic Faith Defenders. Sigug paminaw sa punto por punto, Father. Father, ganahan ako mukalawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug karon hingpit na siyang kauban nato. Amen. Nga naman, muna, ang bunga sa apologetics, mga igsuon. Kinahanglan logical and factual ang atong presentation at upangan ining mga tao na nagsupak-supak sa simbahan. Ug matud pa niya sa San Lucas 10:16, ang nisupak kaninyo, nisupak ko. Ang nidawat kaninyo, nidawat kanako. Ug ang nisalikway kaninyo, nisalikway kanako. Ug nisalikway usab kanako, nisalikway sa akong amahan nga nagsugo kanako. Mo nang I hope ang mga Catholic Faith Defenders mo dubli ang itong paghigugma sa simbahan. Nga naman, mo na sign nga dubli ang atong paghigugma ni Kristo ug sa Dios Amahan. Amen? Padayon ta. Nidugang siya sa pag-ingon, mga igsuon. Truth is the intellect's most precious possession. Ano to? Truth is the intellect's most precious possession. Ang kamaturan, mao ang pinaka-importanting bahandi sa atong intellect. Sabi, bisayang intellect? Sa atong panghuna-huna. Unsa day the most precious possession sa atong hunahuna, mao ang kamatuoran. Ya bless kita kay kamatuoran, dili ng theological concept na personified siya, way lain, nahimo siyang tao. Ako ang kamatuoran, kinabuhi og ang dalan. Ako ang dalan, kamatuoran, o ang kinabuhi. Nahimo siyang tao. Dili na siya usa lang ka-idea
na himugso ang Diyos nga mao ang kamatuoran. Amen? Munang timan ininyo, kanang inyong pagtuon, muna'y pinakabililhong bahandi sa atong salabutan. Kung wa kay tuon, study without knowledge is vain. Ano to? Study without knowledge is vain. Knowledge without study is dangerous. Kinahanglan mag-uban ang pagtuon o kinaadman. Kay ang kamatuuran, mao ang pinakabililhon nga bahandi sa atong alimpatakan. Amen? Masa to? Truth is the intellect's most precious possession. Panayon ta. Ningon pa dyan si Patrick Madrid, it is to the mind what accurate navigational coordinates are, analogy niya, to the airline pilot, or what a physician's correct diagnosis is to the patient, a pilot who navigates according to faulty coordinates. Sample ang piloto, ang iyang pag-estimate, sipyat, matud pa niya, to faulty coordinates will not reach his intended destination. Ganun kinahanglan taga-maturan, kinahanglan tag-precise knowledge. Kung ang piloto wa siya kining kaalam nga nakabot, dili precise niya kinaadman, mga tagak ta. Nya musakay mo sa piloto nga ningon, nagbasa-basa ra ba ko og mga kining mga sinuwat sa mga unsaon pag-drive. Musugot mo. Akong giingnas bayinting, kung amigo, bayinting, kanus amang kanahimong pastor sa dihang ni sud kus kwarto na malandong nagbasa-basa sa Biblia. Human! Nahimo na kong pastor. Nya imong itugyan, imong kalag, ana? Uy. Di ganin mo itugyan ang imong pagsakay sa piloto nga nagbasa-basa ta libros piloto. Musugot mo. Pananglitan sa Padre Darwin nagbasa-basa. Nagbasa-basa og unsaon pag-on sa pilot sa eroplano, unsaon pag palupad. Nagbasa-basa. Musakay mo na ko. Musakay mo dili. Nganong di man mo musakay, nakabasa mo kog libro. Mo nang delikado kayo. Kung ang piloto mo follow siya sa faulty coordinates, di jud siya ka abot sa iyang destination. Nya pananglitan karon. Si Father Darwin nagbasa-basa og medical books. Nya magtukod ng pugog clinic. Magpa-check up mo. Anong di man pa-check up na ko? Nga nakabasa naman ko sa ng libro. Mauning mga pastor, nagbasa-basa lang, og nadudlo, ingon, anak kadelikado. Pananglitan, ang doktor masipyat lang, og diagnose imong sakit. Muna ang usay buhaton na to, second opinion. Tinoo dili. Kinahanglan jud ay mo arrive ta sa certainty. Ano sa to? Kinahanglan certain ta. Oh? Kinahanglan sigurado ta. Ang kamatuoran may mohatod na to sa certainty. Certitude. Amen. Unang atong tun-an jud ang kamatuoran, mga kaigsunan. Matod pa niya, a patient who receives an erroneous diagnosis of the pain of his abdomen could very well die if the wrong course of treatment or no treatment at all were prescribed.
Delikado di ay. Kinahanglan jud ta mo arrive. Muna, ang apologetics mo lead nato sa certainty towards the truth. Amen? Panayon. Katong katugon, katugra mo. Biyaan mo na mo. Unsa day ang apologetic? Mo lead nato sa kamatuoran. Truth enables us to avoid errors and to arrive at correct conclusions. Mo na aim sa apologetics. I-lead nato ang naminaw to arrive correct conclusions and to avoid errors. Amen? Si Bayinting akong ipangutana, Ningos Bayinting, kita mo itong among dialogue bagulang? Dito sa San Isidro, akong inas Bayinting, Bayinting, kay balik Hebrew man ta, balik Israel. Karon Bayinting, kinsa man sa mga Israelita ang nitudlo di mo. Insya, why nitudlo ni mo? Yung saon man pagbalik nimo sa Israel nga wa may Israelita nitudlo nimo. Nya, giunsa na yung pagkasiguro nga kanang imong pagtulunan nakabalik jud. Tungod kay ni basa ko sa Biblia. Gitawag na siya fallacy of imaginary conclusion. Gitawag na fallacy of imaginary conclusion. Anong imaginary man? Pure imagination. Wa katugdong sa realidad. Og daghan kaing mga pastor na fall na ng mga fallacyha. Fallacy of imaginary conclusion. Tinuod lang siyang huna-huna. Pero di tinuod sa realidad. Kay ang kamatuoran day conforms to reality. Unsa di ang kamatuoran? Conforms to reality. Dili lang real sa huna-huna, real usab sa realidad. Sa pananglitan ni Batman. Tinuod din na ni Batman. Tubag. Tinuod sa huna-huna. Pero sa realidad, tinuod bang dunay Batman? Wow! It only exists in the mind. Mo nang gitawag fallacy of imaginary conclusion. Mo ning mga pastor, ngamingon sila, kami ang tinuod niya tinukod ni Kristo. Ina, pastor, tinuod na sa imong huna-huna. Ni-exist lang na sa imong huna-huna. Pero ang Katoliko, mga kaigsunan, tinuod sa huna-huna, tinuod pod sa realidad. Atong pagpakan ang atong simbahang Katoliko. Dili tatabla, lamang ang anaa sa kamatuoran. Amen? Nalipay ba morong hapuna? Ba nalipay? Membro sa Lions Club. Nganong Lions Club man, Father? Sigig panghuy up. So, padayon ta. Not only enough di ay ang pagkahibaw sa kamatuoran. Ningon siya, knowing and living according to the truth is always important. Kaya daghan mang safety, nga maayo mo sangyaw, di manimba. Daghang mga safety pensya ni Maria, di magrosaryo. Magrosaryo manggani, pas-pas pod kayo, magkimay-kan man yan puno kasi grasyang ang Ginoo. Amen. Ang kalano namang amen. Napuyuban OA po kayo.
Maghimaya ka, Maria. Napuno ka sa grasya. Arin na ba't? Huy! Santa Maria na! Ang tugurin mo diya. Ya, ang nabat-bat. Santa Maria. Ang nag-lead na po nakatog. Huy, magimaya na, magimaya na. Di sila, asa naman tang misteryo, ani? Ngatog man sila tanan. Sa nakalimot sa ko. Asi balik ta. Nabuting na lang, pa sila mahuman. Nagan ka na to, we know the truth, but we never live according to the truth. Unang kitang mga Catholic faith defenders, kaniya din ni karon, knowing and living according to the truth is always important. Kay action speaks louder than word. Ano sa to? Action speaks louder than word. Amen? Even in small things, while in serious matters, such as engineering a suspension bridge or calculating how much fuel to load into our airliner flying from Los Angeles to Sydney, the lack of truth can be catastrophic. Ano sa to? The lack of truth can be catastrophic. Pananglitan ng engineer karon, mula baita o bridge. Unya pila ka tons ang kaya ana? 50 tons pananglitan. Nya imong giagi 100. Uy, unsay may tabo sa tulay? Hugmak. Kung ang engineer di ay masipyat pag-calculate, delikado ang atong mga proyekto sa gobyerno. Amen? Unang kinahanglan mo arrive tag certainty, nga naman, aron secured tang tanan. Nya pananglitan kuno ang engineer, motubil, o gas sa may gasolina sa eroplano. Unya nasipyat siya pagtubil, makaabot pa ka na dito speakers. Nya masipyat siya calculate. Kinahanglan doon na dito tayo objective truth. Kaya kung iya-iya rata, delikado man. Muna kinahanglan tag objective truth, dili relative truth. Muna ang apologetics will lead us to objective truth, absolute truth. Aron, absolute pod ang atong certainty. Amen? So, muna'y gusto, ipabot, unsa ka importante, ang atong misyon dinhi sa Diocese of Talibon. Kaya kung di gani ka maadtos, doktor nga, why lisensya, nagbasa-basa ra, samot na sa pastor. Nga wa ordinahig obispo. Amen? The lack of truth can be catastrophic. Ano sa to? The lack of truth can be catastrophic. Muna nang magtuon, magbasa, mag-search, parang atong i-present ngadtos katawhan sa Dios. Not only half truth, because half truth is a whole lie. Natod pa ni Saint Augustine. To, half truth is a whole lie. Ang tinuod nga putol, tibuok nga bakak. Uy. Half truth is a whole lie. To, tibuok nga pagpamakak. Common sense and our personal experiences. Mani ha? Ang ato ding common sense. Nagtugaan ka na to. And even our personal experiences
tell us that a mind imbued with truth. Take note, ha? A mind imbued with truth is clearer, broader, brighter, and vigorous. Ang huna-huna day nga naa ang kamatuuran. Klaro. Onya, halapad. I-compare ko, tanawa ko ninyo, kung magdialog ang Katoliko o di Katoliko, tanawa ang lohika sa Katoliko. Klaro, wide, nya, brighter, and vigorous, ligon. Amen? Atong pakpakan ang atong simbahan. Mind imbued with truth is more clearer, broader, brighter, and more vigorous than the one in which the truth is not present. Kon ang usa ka tawo magsangyaw with the absence of truth. Unsa may ang presentation? That mind, by comparison, is dark, crum, shallow, and sluggish. Kidi man ta, wa tay mahimo pakigpatok sa kamatuuran, mga igsoon. Unsa to? Dark, dili convincing. Kita gud mo, debate man ming parba. Unya gamay pagwatong time 2017 pa man to. Hangtod karon gamay gihapon. First time to na kong debate. Nganong confident ko, moro jud ni ako sa kamatuuran. Gingnan ko sa ministro sa Iglesia ni Cristo, Father, kanang among national debater, maas na nga Katolik, maas na nga defender. Karaan, daghag ka sinitian, ikawa, saman, mapadayon kag sukol, waka mahadlok. Ako sa gingnan, Brad, kung confident gani si Ramil Parba, nga nitukod ramong Felix Manalo, ang akong confidence, Brad, nag-awas-awas. Nga naman, tinukod ang simbang Katoliko ni Kristo. Ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga Hari, Ginoo sa mga Ginoo. Manang, Brad, karong umaabot ka debate, paandama si Parbag Panyo, kay punon akong singot ang iyang dagway, ug na tinuod yun. Giingnan ko sa ministro, Father, hambugiro ka. Way salig nako ang maong ministro. Kung dili lang ang maong ministro, bisan pa ang mga Catholic Faith Defenders ni Adtong Tungura. Ang National Catholic Faith Defenders, way salig ni Father Darwin. Giingnan pa ko sa mga kadagkuan atong Tungura, Father, ayog dayon pakigdebate ni Ramil Parba. Nga naman, kililang CFD hamay patubang, Father. Nga naman, mauwawan ka, Father. O mingon ko sa maong spiritual director nga pare, Father, kung nisalig ka sa laygo, nga wa katunog og teolohiya, ganun wa man mo'y salig nako, nga nag-eskwela man ko sa seminaryo. Mismo ang ako mga kauban sa national nahadlok, kay bawsag ko sa ilang kabalaka. Pero ang mga tao nga nas kamatuuran, way kahadlok nga naa sa ilang kasing-kasing. Kay si Kristo mingon, do not be afraid. Amen? Dito karon sa Valencia, kay kita lagi mo promote man tag transparency, anti-corruption man ta. Manang dito sa Valencia makaigsunan, ako nang gipagsultian ng mga politiko. Kung mamalit mo og buto, criminal offense na. Ipapriso ta mo. Uy, ako 40 anyos naman ko, si Kristo 33 ra, pwede na kong patyon.
Andam ko magpakamitay sa katawhan sa Dios. Nganuman inspired by Jesus Christ. Si Kristo nga waysa nagpakamatay, ako angay kong patyon. Nganuman makasasa nga dako. Amen. Ayaw mo kadlok mamatay. Ano, mamatay mo stroke. Why? Noble cause. Mayuning mamatay ta nga dunay noble cause for the love of God and for the love of His people. Amen? E doon na ako'y mga secret agents ron sa Valencia. Ako mga secret agents, akong giingnan, mga igsuon ko sa Valencia. Daghan na nga suko na ko dito. Nga mga politiko, yung ko wakumanis Valencia ron dahigon. Wakumanhi aron silbihan. Ni anhi ako aron paghalad sa akong kinabuhi para sa katawhan sa Ginoo. Amen! Wanang niadto na ko sa mga pulis, kay andam sila mudakop, kay doon naman day gitawag citizen's arrest. Kung makita ninyo, kani tunol, criminal offense na siya. Apil ang nidawat, criminal offense na siya. Usa ra ka tuig o unom ka tuig ang pagkapriso. Uy, kamo, nidawat mo mag-interview ta. Nidawat mo Hoy, nidawat mo Murag kusog litong masipyat. Katong nidawat, prisuhunon mo. Ano man? Di man ini Muni, kung di ta maningog katawan sa Dios ato ng tax, ayaw mo kahadlok. Ano man tanang items gipalit na to, doon ay IVAT. Pila? 12%. Muni ka maturan. Labaw pas Ginoo ang gobyerno. Kaya ang Ginoo 10% ra. Ang gobyerno 12% IVAT. Tinoo dili. Mao bitong di na sila mga naok. Uy. Mao nang di na sila manaok. Nga naman ang amahan, mayor. Ang anak, ang asawa, vice mayor. Kagawad, ilang anak. Kuwang na lang maid. Tinoo dili. Nganong paliton man ko mo sa mga politiko panahon sa eleksyon. Kay iniglingkod nila pohon unang tuig mamawi. Uy. Ikaduhang tuig mangginansya. Ikatulong tuig mamundo. Munang ang mga proyekto karon tinuod ba nga mga substandard na. Tinuod dili. Utrosan mo. Di mo aging bulpin pader kung di mo hatag. Kurakot ang katauhan sa Diyos. Utrosan mo. Kanta-kanta pa mo nang mamatay nang dahil sa'yo. Kama ka na. 1, 2, 3, go. Balik. Nang mamatay nang dahil sa'yo. Balik ka na ba? Nang mamatay bot-bot baka kun ka liar evil ka baka kun ka liar evil ka. O sa kamayor sa syudad sa Baguio, ningon siya si Mayor Magalong Benjamin ng Limbaw tiyang Balahibo na naman 70% kickbacks sa mga politiko. Pila? 30% ra sa project. Uy, di mo maningog anak? Matod pa ni Saint Joseph. Ningon siya, sa tuinganan ng Santusa, my children, hell is full of closed mouths. Masa ko no? Hell is full
of closed mouths. Shh. Uy. Shh. Ato-ato na ni ha. Una nga, akong wali dito sa Valencia, it is all about political ethics. Yan naman, kinahanglan may bawo mo. Akong hangyo ninyo ay magdawat karong eleksyon. Ay na sila, maayo nga serbisyo mo ikinahanglan, project nga dili substandard. Bag tinuod ba nga substandard ako no? Mo na gisulti ni Mayor 70%. Uy, paminaw mo. Nabay politiko dire? Na? Very good. Very good. Kinahanglan mutingog na ta. The sleeping giant is the people of God. Wa ko'y gimension ha? Ano man, I am against corruption. Kamu nga niya din ni karon, bisag kinsay mo lingkod sunod adlaw, demand mo public transparency for public funds. Aron, dili makuha bisag pila ka persento pagkaanindot sa itong mga project, pagkaanindot sa itong mga eskwelahan, kung wa ng kickbacks sa mga politiko. Ang resulta na, dili ako. Si Mayor Benjamin Magalong. Ya, paliw ko follow and subscribe silang page, Facebook page, ANIM. Alyansyang Nakiusang Mamamayan sa Tibok Pilipinas. ANIM. Okay? Parang daghan mo, may bawo mo ba? Kaya magmatarabog morning. Okay? Anong hilabot mga kapader? Na may separation of the church and state. Tinood. Pero kung mo promote kag transparency, ato ng moral obligation tanan. Kung sa to? Mo promote kag transparency, kinahanglan ang public servants mohatag o public knowledge sa transparency sa kaban ng bayan. Amen? Dito sa Valencia, kay bawo mo? Duha na ka-administrasyon labay dito. Ang among merkado na humana jud. Na humanag kural. Perting humanag kural oy. Nangasuko na ko pag politiko dito. Well and good. Murag ipatawag ra ba ko sa ilang kuan, ilang SP, ingko kanus aman. Kay pangutan-on ta mo, pila na ka milyon ang atong pundo para sa ato lungsod. Nakusto nga ha, bisag kinsa pa ang naa diha atong kantong danan nga magpakisayod ta sa kaban ng bayan. Amen? Mao bitong di na sila mga naog. Naa di negosyante. Paminaw mo. Naa di negosyante magpaalkanse. Kay di naman man ngaog dakog ginansya. Tinuod ba ka gana? Uy. Ang pinaka-worst karon kining gitawag political dynasties. Duhara ka pamilya may magpuli-puli. Kasi pagtuon ninyo kamuray kamao. Kamuray nag-eskwela. Uy. Tungod ba nas vote buying? Kay naay mudagan unta credible, why kwarta? Tinoo dili. Utrosan mo. Di lang pa dyan mo agi. Kasi balik lang ko sa ano, apologetics. Pakapin na na. Kaya palit mo ginamos, doon na may pakapin una. Okay? Pero balik ta sa apologetics. Pakapinan lang ta mo. So balik ta. Yun anak, importante ang apologetics mga igsuon. Ningon pa jud siya din gitudluan. Ipilan lang ka minuto, Ter? Sister Christine, pila ka minuto na lang? Kaya naara pa tayo open forum, no? Asayin nilang ko, Ter, ha? Kung last 5 minutes na kay taas-taas man kurang, kung di ko tayo man maabtan tagkadlaon, okay ra mo? Okay ra na nga tug na ganin ang uban. Sama to? So katong katugon, katugra mo. Hangyo lang ko nga ayaw mo hagok in town.
Kaya makadisturbo mo siyang tapad. Nga uturupong natog. Padayon ta. Your mind is designed for knowing the truth. Ano sa to? Just as your body is designed for drinking water. Sa to atong lawas? Design wala mo inom kog tubig, no? Akong lawas gi-design to drink. Mo inom tang gamayng wine, masuko po ni mga pastor. Si Father Darwin pala hubog. Honestly, no, wadyo ko mahubog. Napo na ko katuig hapit pare, wa ko mahubog, no? Inom lang ko gamay, no? Drink moderately lang, no? Nalami na naibahal, usaro gupod ka baso. No? Lisod na ng drink moderatso, no? Wa na i-break ko ay cambio. Ingon din the purer and more abundant the water, the more healthier your body will be. Okay? Oh, inom sa mong tubig. Inom sa mong tubig. Kung limpyo ang tubig, kung abundant ang tubig, kasi may tabo sa mong lawas, healthier. Yung pananglitan, hugaw ang tubig, ngayon mong giinom. Contaminated ang tubig, ngayon mong giinom. Kasi may tabo sa mong lawas. Maunay may tabo sa mind na nakontaminated sa sayop nga pagtulunan. Maunang makita na to how important apologetics in our Christian lives. Amen? Panayon. But while the water can imbibe too much water, makadawat din itong lawas o daghang tubig. The mind can never have too much truth. Though the human mind is limited, yet it nevertheless has an infinite capacity for truth. Because God, who is truth, personified, is infinite. Bisan day atong hunahuna limited lang, doon na siya infinite capacity. Ano sa to? Ang atong hunahuna day, doon ay infinite capacity. Ano sabi ng infinite? Ano sabi ng finite, Father? No? Why kinutuban nga kapasidad? No? Yung anak katalagsaon ang atong huna-huna. Ugasa nas Ginoo na to, itong pagpaka ng atong Ginoo. Gitagaan tag huna-huna nga iyang capacity infinite. Why kinutuban? Muna nga, kung sa may tabo na to, wa tayo may tuon. Muna, dili ta maka-enjoy ni ining infinite capacity given by God to all of us. Amen? Waay bulok na to. Kanang giingon nilang bulok, tapula na. Uy. Na di magkukamao, Father, tapulan man ka magtuon. Tinoo dili. Na nagbasa, kapoy. Kinahanglan, kitang mga sundalo ni Kristo, ni ining organization, Catholic Faith Defender, dasig ta kanunay sa pagbasa. Dasig ta kanunay sa pagtuon. Amen? Nga naman, our mind has infinite capacity. Kung sa totong mind, padayon, nadasig mo unang talagsaon ni atong hunahuna, oy, ato ning gamiton para sa Ginoo, mga igsuon. Unang ako mga Catholic Faith Defender dito, ako dyan sila ingnan, ayaw maghunog tuon. Kay mahunong mo tuon, ma-stack atong knowledge. Ang atong gamiton sa pagsangyaw, stack
Mo nang sunod, ma-stack na ka, ma-stack up. Panayon ta. Napata sa ikaduha nga point, mga kaigsunan. Napo ni kabuok. Asa di lang mo hunong na pugkog mo sign na si Christy. Pero ako na rin isend ni Father ni akong notes. Father, wala isend ni Father akong notes para isend ninyo. Nagdi matabang, una may mga gwapo dito lagi. Klaro kayong nangatogo. Bantog na natawa mo, kita mo sa inyong naong. Mauli ay, no. Try to imagine how unpleasant. Imagine ako, no? Unsa kadili maayo and dangerous this world would be if no one cared about truth. Kung why nagpakabana sa pagsangyaw din sa Diocese of Talibon, pero tinabang daghanang na laing pagtuo din Tinoo dili. Unsa mang lugar din pinakadaghan? Sa Revolunis man siguro? Carmen. Kinadaghanan. Muna nga, try to imagine how unpleasant and dangerous this world would be if no one cared about the truth for its own sake. Kung sa kayo may tabo sa Diocese of Talibon, kung why, Father Mendez? Uy, kining niya sa kong tubangan, mga pastor na nagsaka-saka rin mga balay. Sister, naluwas na baka? Imo bang gidawa si Kristo nga personal nga manuluwas? Kibaw mo? Kanang pangutana sa itong mga pinangga nga igsuon, nga imo bang gidawat si Kristo nga personal nga manuluwas, wa sila katuman na. Kinsay na katuman na? Katoliko. Kanus ana to nadawat si Kristo personal, bunyag, kumpirma, kumpisal, labaw sa tanan, pagkalawat sa bililong lawas sa to Ginoo, gidawat na to si Kristo personally. Musa ka na nagsuroy-suroy sa inyo nga daw, gidawat pa nimo si Kristo nga personal magluluwas, hagbay ra. Kamo may wa mo dawat. Ang inyong pagdawat, verbal acceptance of Jesus Christ. Kita personal. Amen. Buhi o labas nga dugo ni Kristo atong nadawat diha sa santos nga misa. Kung makakita mo pare, mo na sign mga kaigsunan, nga gihigugma ka sa Ginoo. Amen? Atong pagpakan ng mga kaparian sa Diocese of Talibon. Every time nga makakita mo pare, mo na konkrito, visible sign of the great love of Christ for His people. Amen? Wala mga batanon nga niya din karon kay vocation campaign man karon. Buwana manood mo sa seminaryo. Buyay inyong uyab. Mga babae nga doon na uyab. Pagtuwa sa seminaryo. Kay gano dito ko gikan sa Marian Pilgrimage dito sa Spain. Nasubok ko. Gano man ang hotel nga among gikatugan kanhi monasteryo. Iwan ay pare dito. Munang atong ipadaan ng mga batanon dito, ato na sila dito sa Spanya. Kaya nga naman kita na yung mga misyonaryo sa Europa karon. Kadto ka Roma, ang ma-entertain nimo pare nga Pinoy. Misa mo ko dito. Bisadya pa yung dako. Father, taga Carmen ko, Father. Tagabuy ng bista nga Franciscan. Oh, kailan mo? Ta dito. Ingon ko nga, Pinoy na may naghari dire sa Roma, tinuod da Father. Unya nakasuod ko dito sa garden sa Santo Papa. Yan naman, Pinay ang kauban sa mga cardinals dito. Mga
manring Pinay. Cha Father, nagsunod ba ya minimo Father? Munang ikaw ray among pasudlon sa garden sa Santo Papa. Dito ko rito mo ni garden. Asa man napuyo si Pope Benedict before siya namatay. Tuas tumoy Father. Sa mga tuta Father. Dito mi dito. Sa ani maglingkod si Pope Benedict Father. Magrosaryo. Mao ni ang iyang balay Father. Wow. Ika-pika po ko itong lingkuranan ni Pope Benedict. Ini, relic na ni. Mga Pinoy, di makakasud dito. Kung may kailan ni mo sud sa Vatican. Itong paglabay na mo dito sa garden ni sa Papa, kita na mo ang kwarto ni Pope Francis. Siya, Father, kana nay flag sa Casa Santa Marta. Mo ni Casa Santa Marta, Father. Dito gumi sa ubos. Sa pwede mo sud dito. Sudlo na sa Pope. Sa dili pwede, Father. May lang tato man luwa to. Hindi na may bintana, no? Pero nakaduol ta ni Pope Francis, duol kaayo. Diya siya ng dapita diri ko. Pero ko video niya. No? Muna nga na-inspire ko dito kay daghan kayong Pinoy nga madre. Pinay. Daghan kaayong Pinoy nga mga pare. Amen? Ningon ang mga Pilipino dito kung wapay Pinoy sa Italia. Wapay Pinoy sa Espanya na nga close na ang tanang simbahan. So kitang Pinoy di ay may naghatag o kinabuhi sa simbahan sa Europa. They have a beautiful church, but we have a beautiful faith. Amen? So padayon ta. If no one made an effort to push past mere human opinions and preferences and strive to know the truth about such things as mathematics, physics, biology, and chemistry, the world would be a very dangerous place indeed. So kung wapay naning 5 minutes. 5 minutes na lang now. Wala ni isa no? Ni Sister Christine Siro para doon naman may mga group chats. Napako jud ko sa ikaduha nga parts akong share ninyo. Daghan po example man ang dugay. Kung wapay example ha, kung wapay objective truth, paita kayo. Example sa mathematics ta. Mingon, unsa may tubag? 1 plus 1 equals? Yung panulitan, what ay objective knowledge ana sa mathematics? Mingon pananglitan si Brad Edgar, 3 na oy. Ayaw pagbuot kay mao ning ako. Kung wa pa maning kamot ang nauna nato to arrive certainty, to arrive mathematical certainty. Unsay may tabo nato? Magkayagaw ta. Wanang sa mathematical reality, do not joy objective truth. 1 plus 1, sa ito baga na? 2. Di ba? Nya mo ito kas Europe, mingon 1 plus 1, pila inyo dire? 3. Adto kas Europe, 2 jud na. Adto ka sa Amerika, ang tubag, 2 gyapon na. Nyalisod kaayo kung relative truth ang mo prevail. Personal preferences lang ang atong opinion may mo prevail. Perting delikaduha ang atong nasod. Wanang katawhan sa Dios nga ni adin ni karon atong paligunon ang ato logic na CFT. Nya pagtuon sad parang grounded with reality ang atong presentation sa katawhan sa Dios. Logic from an factual presentation munay nindot kaayo nga klase nga apologetics. Aron from base to highest
to contemplate to the highest beauty of truth. Aron daghan ma-magnetize, ma-attract sa kamatuoran. Amen. Unya kay wanam ko'y oras, namo tayo open forum, no? Daghang kay salamat sa inyong pag-invite o kining akong notes nga wa mahuman. Ako na send ni Father Greg. Parang ma-send po sa inyong mga GC. Kinapa ko sa 1/4. Uy, 1/4 pa ko, no? Pero ay mo kagol kay wa man tay hunong sa pagtuon. Matod pa sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 16, ipaambit ninyo ang inyong nakatunan. Kaya sa pagpaambit ninyo sa inyong nakatunan, maluwas mo ang imong kaugalingon, lakip na ang namati kanimo. Amen? Munang kita nga niya din ni karon, dubli unta ang atong kasibot, dubli unta ang atong pagpaambit sa kamatuuran, aron daghan ang malamdagan. Amen? Daghang salamat, kinadaghanang salamat, o guway sa payan. Hilala. Okay, dahan kayong salamat, Reverend Father Darwin Anover Gitgano sa pagpaambit karong hapuna. At this time, mga igsoon, nalang sa ito ang open forum, akong ihatag ang microphone ni Father Greg Mendez kay ikay mo moderate re. Ikaw re. Okay, si Father Greg mo moderate sa mga question aron masada yon ihatag nga to ni Father Darwin. So ako ihatag ang mic sa atong spiritual director, atong pakpakan, Reverend Father Greg Mendez. Daghang salamat tungod sa panahon nga medyo mubo. Salamat kay Father Darwin nga mihatag kay bao ko nga pwede ni paistoryahon nag usa ka adlaw kaya na niya. So ato lang siguro limitahan ang atong pangutana. Depende po sa pangutana unsay gitason. So unsay atong oras ron? Alas 4:07. 15. Kanang Father Darwin, mga pila ka minutes ka, tama nimo? Sige. Agad ako ni mo, Paz. So ang atong pangutana, dili na ta atong mga basic nga pangutana sa CFD. Nga atong kanabang moingon niya sa Father Darwin, wa man ka magtuon. Ay ayan ang pangutana ha. No? Unya, dili sa tamang utana about sa exorcism, kay dili man pud ni siya exorcism. Mao sad ni gikuan sa mga pari ugat ni bishop nga aron focus lang gyud ta sa atong kuan kay daghan tag pangutana sa exorcism pero dili man amoy atong punto about lang sa reaction nato sa iyang hatag nato og about apologetics. So abli ang atong lamisa sa mga pangutana. Basig, mawaw po ng uban, pwede isuwat, niya, basahon lang diri sa atong pwede. mga MC. Brad Edgar. Kaya ako pautan na, Father, kolektin ni sa imuhang gisulti kanina, isip magda sa tingog sa katawhan, nga karong umabot nga eleksyon, daghan man jud kayo nga mudawat panahon sa papanghatag labi na sa mga laygo kasagaran mga minyo na mga anak na panginahanglan. So kasagaran mudawat gyud usaon man ni nato pagsumpo nga ang simbahan kusganon nga nag-ingon nga dili pwede mo dawat unya na may nanghatag matol mapod nga naa kay panginahanglan kay naa kay pamilya. So ihatag ko no kung sa gimayong solusyon ani kay lahi ang mga pare, lahi ang mga minyo na ay mga anak na panginahanglan. Okay ra sa simbahan kay problema. So sa tiyog lang ako lang sa tiyog nato kay majority gyud mayon nga dawaton ngani karong mabog eleksyon magdinak-anay pamagali 1,000, 2,000 pangitaon gyud ang 2,000 kay mao nay gipangita sa mga tao ron kwarta. Salamat. Salamat kayo, Brad Edgar. Ninot ni. No.
Balik tas politika ni. Ka-side bit raman to Brigadier, no? So, ang tubag nako niya na mao ni balik tas balaod. Tas balaod. Ang manghatagod panahon sa eleksyon, mo na ground for disqualification na sa Omnibus Election Code. Ground for disqualification na siya. Yung kaduha, kung na-adyo mo reklamo, ana, pwede, it is a criminal offense, Brigadier. Appeal sad ang mudawat, it is a criminal offense. Arita mag-unite sa balaod. Dita mag-unite arang atong personal na to nga preferences. Balik ta sa objective truth. Kaya kung, yung kaduha, kung mudawat mo, nagtuon mo usang adlaw ra na. Nya mag-antos ka sa tulog ka tuig. Nga, dili maayo nga serbisyo. Gaan ta mo example ha, kung matarong lagda atong kwarta, kinadatuan ang Pilipinas mga igsuon. Dili pobre. Na pobre ta tungod niining gitawag, grabe na ang korupsyon. Ngay mismo kita ni ambit niini. If we cannot solve of the problem, we are part of the problem. Mali ko na ko, ano nita kasolba din yung problema? Appeal man ta. Ang imong kaugalingong pamilya ray imong gisave, pero at tinuod ba imong gisave imong pamilya ana? Kanta mo example. Dito sa Canada, akong manghod, almost 2 years siya dito. Magulang siya dito ha. Yan na-shock siya. Yan na-shock siya, nakadawat siya subsidy sa gobyerno. Tungod sa iyang mga taxes dito. Tax return. Kaya ba mo pilay na dawat? $6,000. $6,000. Equivalent siya, kung atong i-convert sa peso, 262,000 pesos. Niingon siya, duha pa ko katuig dinis Canada. While dito sa Pilipinas, hasta kong tax ito sa kuan, nang trabaho pa ko, nagko kayo. Ro nga dawat. Nakaingon siya pagkanindot dinis Canada. Ganahan ko mga anak og daghan. Unya nalipay na mo ng 4 piece, pinisik ra na. Oy. Kana inyo na dawat sa eleksyon, pinisik na na. Matud pa ni Benjamin Magalong, grabe ron, dili na vault ang kwarta sa mga banggiitang politiko. Rome vault. Kisa man ang kwarta. Kung imong huna-hunaon, nagtuo ka, alkansi ka kung di ka kadawat. Ingna sila, ganong karon ra man eh. Panahon nga mga sakit mi, supposedly, doon na mo'y subsidy sa government. Yan naman, tungod sa atong taxes. Kung mabuka lang atong mga mata makaigsunan, ingna sila, wa mi manginahanglan anin yung kamayng kwarta, nang inahanglan mi sa tinuod ninyong serbisyo. Amen? Honestly, kung dawat mo, alkansi mong tanan. Wa ninyo huna-hunaa ang kaugmaon sa atong lungsod. Wa ninyo higugmaa ang inyong lungsod. Gibitray na to, it is illegal based on the law of Omnibus Election Code 261. It is a criminal offense ang pagbaligya sa imong boto. Uy. Kung pananglitan magkaiusat ang tanan, mabuka lang mo sa kabatuuran, kaingon mo, ayaw may palita. Daghan untang mga pobre, mapadoktor, malibre ang ilang mga tambal, nganuman, na ay budget ana. Pero tungod lagi, naglingkod, mamawi, di nakahatag og tinod niya serbisyo, Brigadier. Kinadatuan ang Pilipinas. Uy. Ang Israel, gamay rin kayo na. Urag, Bisaya, susunod ng Israel. Pero mas dato pa sila sa Pilipinas. Nga naman, grabe ang pagprotektar sa kaban ng bayan. Tanawa, dadaan sila misal, sauon lang. Nya kita, kisa may mo sao? Because of corruption, wag kalit tayo usay misal ba niyan? Kwitis ready anato. Pagkaluoy sa Pilipinas,
kitang katawan sa Dios magmata na ta. Amen. Nasabtan? Sunod Di na- pangutana. di Hindi na ni- pangutana diri Father. Tinuod ba nga ang simbahan labi na jud nang naay tabernakulo o sa kabalaan nga lugar? Yes. Balaan man jud ang simbahan. Labi na naay tabernakulo. Inaago diha si Kristo sa tabernakulo. Siya na. The totality of His divinity, humanity, naa diya sa bililhon nga lawas ug dugo ni Kristo. Kung tinuod niya kinibalaan nga lugar, pwede ba kining himuan o mga activities sama sa concert or coronation activity for a cause kay ang proceeds gamiton man pod sa simbahan. So, naman gud ang lawas ni Kristo, the best jud nga aton lang mangita tag ingon ani nga lugar. May pinaka the best. Naman lawas ni Kristo da, magsayaw-sayaw ka diha. Muna nga I hope mga igsuon dili maabusuhan nato ang kabalaan sa ato simbahan. Ya pwede na punta to sa gawas. Gawas dita sa simbahan. Magtentent dito. I hope dili na to mahimong ordinaryo ang atong simbahan. Labi ng inyong mga kapilya. Basig doon na mga kupras dito. Ipampasok. Doon na mga binuwad. Bisan gugwahay tabernacle. Kinaaman na to. Kaya ba mo sa una? Mo ni ang altar stone. Tining altar stone, kaya ba mo? Adto mag-celebrate ang pare. O dili na nila biyaan. Kaya ganuman, kanang altar, diha, gihalad, ang lawas sa ato Ginoo. Bisa kanang altar ha? Supposedly, kanang atong mga gipangmisahan sa balay, lain yung altar. Kaya diha man nahimong lawas og dugo ni Kristo. So mangita utag lugar, kung for the cause sa simbahan, well and good. Pero ang simbahan jud, sulod sa simbahan, labi na magtuwad-tuwad ka dito, huy, Ginoo. Nya, kung pananitan, mga religious song, okay ra. Paminaw mo, mga religious song, okay ra. Kay pagdaig, mas Ginoo na. Example, mag-concert. Yan, kanta po ka dito, gikumot-kumot. Sada kong kamot, namura. Ang dughan kong... Huwag klaro na magkanta. Pero, mukanta ka dito, mga religious song, pagdaig sa Ginoo, mga religious concert, bintahara with the permission of the bishop, the local ordinary. Kaya religious song man, di siya secular. Hangyo ko ninyo, ayaw mo patukar og secular song suod sa kapilya. Hoy, paminaw mo. Ayaw ninyo butangi og secular song, bisang udi mag-concert, magpakutukar mo dito budot suod sa kapilya, namura. Magsayaw-sayaw, bisag di concert ha? Mga secular concert, dili pwede. Ato nas gawas sa kapilya. Sunod pangutana? Napay pangutana? Ay Brad, ay dali Brad, nay ni Padre. Ang Alay pa huta. Hello. Kana bang nasa Santiago nga ang pagkampo sa taong matarong dakog kahimuan, pero nasa napoy mabasa sa ebanghelyo nga lisod maluwas ang mayong tao. sige. Naglibog siya kay lisod maluwas ang maayong tao. Asa man napit Brad? Murag ang iyang punto sa Santiago ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Unya, naingon si Kristo luwason ang dautan. Mao ba? Itong maayong tao, lisod maluwas daw. Ang maayong Night text to na Brad, ang maayong tao lisod maluwas. Asa man ang text? Yatong sundan. So mo limit na lang ta sa itong pangutana, no? Mo limit ta sa ito po. Siguro, bro, ingani lang akong tubag, bro, no? Ako nasabtas eh. Ang atong maayong buhat dili enough nga makapaluwas nato. Bisan pang daghan kag mga maayong buhat, dili na may makapa, hilangit nato. Kadero saan na may itong buhaton na ni magbuhat tag dautan samot.
Ang pasabot na ko mo ni, magunsa man ang maayo nimong buhat, pero ang nag-reply ikaw. Daghan man mingon, nagbuhat ko ay ni, tungod ni sa kong kabuutan. Tungwa ko, di ni mangingani ning atong simbahan. Tungod na nako. So ang nag-reply, siya. Kasi nag-reply siya may buhat, siya. Kinahanglan ang nag-glorify sa atong maing buhat, dili kita. Kung dili ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Mabitan na mingon ta, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Tanan na tong maayong buhat, dili kitay mag-glorify, kung dili ang Ginoo. Amen? Katong Santiago 5:16, nga ang pag-ampo sa taong matarong mo mga santos. Mudangop jutas mga santos. Kailan mga pag-ampo effective. Kay tuwa naman sila uban sa Dios. Pero ang atong kaayo nga uban ang grasya sa Dios, mo na'y makaluwas. Unsa man ang grasya sa Dios? Mo na ang mangumpisal ta, sacrament of confession. Unya ang makahatag ra sa sacrament tanang pare. Mo na kumuduol ka sa sakramento, nakadawat kag grasya. Mo nang dito sa Valencia, ako jung gi-invite ang mga politiko mangumpisal tang tanan. Apel ning nagwali. Nanuman, dili ka kausab sa lungsod without the grace of God. Amen? Mga igsoon, karong umabot ng eleksyon, kunin niyo akong botohan. Tanan ninyo mga karsada na sira-sira, mga simentadong mga putang inang yan. Lahat ng mga bahay nyo na sira-sira, simentadong mga putang inang yan. Ingon po ng mga tao, ibuto natin ang putang inang yan. So, balik ko, igsoon, dili garantiya ang tumayong buhat. Ang garantiya na to, kung ato ning gihalad ang atong mga maayong buhat, bisag gamayng maayong buhat, pero pure ang imong intention, maunay makalangit. Amen? Hello. Ano mo tingog? Mike. Hello. Ditso na ni kay hapit na alas 5. So ang pangutana, sakto okay ba kuno nga ang magpa-disco duha ni nga doon ay mga fundraising nga pinagig disco na ihatag sa kapilya. Ang ikaduha, okay ba mitingan, kanaan, inuman ang kapilya? Mora na. So, basic mo na. Una, ato rin mo mag-inom sa inyo ha. Anong ato mo dyan mo sa kapilya? Una nga, ang balaang lugar, alang nas balaan nga kalihukan. Unya, kanang disco para sa kapilya, pagita mo fundraising alain. Mangita pog laing fundraising. Nagapos sa mga ng fundraising ngayon na ana. Lisod kayo nga, atong giday ang Santos, pero ang atong kinabuhi, dili nag-promote sa Santos. Illogical. Not consistent to our sacred activity. Padre? Naipagutana kanang mga usaon ko no to pagtubag sa mga born again nga ang atong larawan sa mga santos gisudlan sa daotang espiritu mao nga nasakit ang iyang anak na mga hinungdan ko no sa mangayog tabang sa mga santos no? Doon ay mga larawan sa santos nga infested. Kung sama ni sila, matod pa ni Father Sikia, ang mga larawan nga infested mo ning manubo, lagkalit. No? Meaning, doon ay indwelling spirit. And that indwelling spirit is demonic in origin. Matod pang Father Sikia na. So, kung saan na ito pagtubag, doon na dyan larawan nga, kinanlan, ang inyong larawan, before ninyo ibutang sa inyong altar, ipabless sa pare. Paminaw mo ha? Kaya uban mo, ritso na butang sa altar, wa publishing is pare. Yan na sige na maglodloho dito. Muna nga, muna yung mahimong infested ang sacred images.
pa-bless jud dayon sa pare before ninyo ibutang sa altar. Sunod pangutana. Okay, Pads? Naglibog ko ani kay ang punto niya mga larawan nga gisudlan sa dawtang espiritu. No? Mao nga ang sakit sa akong anak nga depression dili maayo kay nangayo ko og tabang sa mga santos kay ang mga santos ug mauman Patualan sa office or ato sa office nila ni last na lang kay usaw man gyud nga kuha na. patualan sa office sa healing and exorcism sister. Ato tabangan na. Maing hapon sa tanan, maing hapon pader. Bali og ingon na to duhaon lang nako ni. Usara unta. Kabahin sa apologetics, unsa may itong mahimo sa ato ang structure sa Catholic Faith Defenders kung dili ta dawaton sa parokya sa mga kaparian. Ikaduha, gisgot man ta og pag sumpo sa kahiwian sa pamulitika, mahitabo nga kasagaran mo apil sa pamulitika nangalagad sa simbahan. Unya ato ginang nahibaw-an karon bisan sa mga nangagi pa nga bisan kining mga lay minister manglansad sa panggobyerno nga posisyon, mangunay man na silang panghatag sa ilang kwarta. Pananglit og nahitabo na unsa may atong sanksyon sa simbahan ni anang mga taong dubli ang gialagaran. Salamat. Salamat kayo, bro. Una, pangutanan ni mo dito dawaton sa pare ato tas pikas parokya. Kay doon na may priority ang mga pare sad, no? Pero honestly, mo nang nihimo ta og public Facebook evangelization kay universal na siya, no? Masangyawan na to bisan asa. Nya ikaduha sa mga nisod sa minister niya ni Kuan, mo nang paundangon sila labi na sa mo file na sila, mo nang di na sila mo serve sa simbahan. Nya kung nanghatag sila, it is a criminal offense. Dito sa Valencia, mo nang akong filean sila kaso. Wa ni personal ay hastang mga kusinira nako dito, ipapriso man ako. Ang magsugod lang ko sa Valencia, ha? Kay kung way legal action di man ta madisiplina. Kay kuwang sa mga katawhan sa Dios, disiplina ra jud. Mo na nga I hope iampo ninyo kay first time man na shock pud ang hipi ang kumilig kay ako man mismo ang mo file sa kaso. Unya with the blessing ni Bishop Abet. Sige, Father, padayon ng ana, ato lang obserbahan sa atong experience. Kanindot man ni, nga atong itudlo nila, nga na, sinati na nato. Doon na tayo empirical data. Okay? Okay. Yaman naman tayo oras. Salamat kayo niya palihog. Pwede sa tagmuhuat kadali para sa giving sa plaque ni Father Darwin o niya mo human na lagi ta. So kanang naay mga pangutana diha, naay mga pagipangsuat nga pangutana, pwede ako'y manubag ato sa pagtingan paminaw ako ray mo tubag og napay daghan kay dili na mata mahuman. So ang giving sa plaque. Gihangyo pag-usab si President Manuel o si Father Greg sa paghatag sa atong basahon ang citation. Catholic Faith Defenders Diocese of Taliban present this plaque of appreciation to Reverend Father Darwin A. Gitgano in grateful acknowledgement of his distinguished and invaluable service rendered as guest of honor and speaker during the Catholic Faith Defenders Diocesan Convention with the theme Mampuong Pagpanalipo diha sa Panaw sa Kaluwasan, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the occasion. Given this 16th day of November, year of our Lord 2024, at Cultural Center of Poblacion Buena Vista, Bohol. Signed, Sis Christine Grace Texon Auk, CFD Secretary, Brother Manuelito S. de la Cruz, CFD President, and Reverend Father Gregorio Mendez, Spiritual Director of the Diocese of Taliban. At tatagaan, once again, sa masipang pakpak, si Reverend Father Darwin A. Gitgano.
Unya picture with the audience. Unya gihangyo ang tanan nga moapil ta sa picture taking og dili sa tamanguli kay wala pa ang ato ang closing remarks. So unta mohuwat ang ato ang mga kaubang CFD nga mohuman taman sa end sa ato ang program. So mag picture taking tada Andre. Ato usab sugaton sa masibang pakpak si Reverend Father Gregorio Mendez para sa iyahang mensahe. Unos tanan atong gipasalamatan ng Ginoo sa higayon. Gipasalamatan nato ang tanang mga chapter presidents nga nagpahiluna sa ilang mga delegates, sa atong mga padrikura nga may tabang kasayod ko bisag wa sila dinhi, og dakong pagpasalamat sa atong host parish nga gipanguluhan ni uban gyud nato si Father Nash Tiempo nga niya karon, sa ato sad nga guest si Dr. Fidel Coritico, ang moderator sa debate ni Father Darwin og ni Parba, no? Nga nasupalpal sila bisag sa moderator pa. Salamat kaayo og sa atong diocesan president sa Catholic Faith Defenders, Brad Manuelito de la Cruz, og sa tanang mga officers sa diocese. Dili na tingali nako ma-mention ang tanan. Mga bisita gikan sa Tagbilaran Diocese Catholic Faith Defenders, mga friends nato, og ang atong pinasidugang dinapit Father Darwin, luyo sa imong kabisi. Salamat kaayo og ang Dios manalangin kanatong tanan. Dagan. Hello. Dagang salamat Father Greg. And karon ato sa mag-picture taking sa ta kauban si Father Darwin atong guest speakers. Apil pod si Dr. Fidel. Ari lang siguro pwede ka. Ang mga CFDs mo tapok ari. Then after sa picture taking atong yon si Father na sa iyahang final blessing. So kadto mga CFDs, ari mo tapok ta diri sa tunga aron makita mo ari. So dali mga isbog palihog diri. Kaya arong, hello, arong maapil mo sa picture taking. Okay, tapok diri sa tunga. Okay, pero na mo diyan sa likod kay total ang kamera nato naman sa ibabaw. Smile lang, sut-sut, mga igsuon. Okay ba? And waki pa. Okay, 1, 2, 3, waki. Humble heart ko no, kanang heart mo. Okay. Okay, and barog mo, stay still, kay mo hatag si Father na sa iyahang final blessing. Ang Ginoo manakaninyo ug manalangin kay Dios magam sa tanan ng Amahan, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alright, thank you so much sa tanan. And this is Kuya E. And this is Sistine Signing off. Enjoy agamping sa pagpanguli. Right. So